Anak, hindi ang tingin at sinasabi ng ibang tao ang laging tamang gawin o kailangan mong sundin. Karamihan sa mga yan, puro ingay lang. Pero hindi talaga nila naiintindihan ang sitwasyon. Kaya ikaw, kung ano sa tingin mong tama at kung ano ang sinisigaw ng puso mo, yun ang sundin mo. Naguguluhan na rin po ako, Tay. Posible ba talaga magmahal ang isang tao ng dalawa? Pero hindi eh. Alam ko kung sino talagang gusto ko. Pero parang may pumipigil din sa akin na piliin siya. Hindi ko alam. Malinaw naman sa akin pero parang malabo rin. Hindi ko pa alam kung naiintindihan mo ako. Ako nga rin nalalabuan na sa sarili ko. Hindi naman pwedeng dalawa sina Trevor at Dennis ang piliin mo. Yan ang hindi tamang gawin. Hindi ko po gagawin yan. Isa lang sa kanila ang gusto ko. Pero pag naiisip ko naman ang isang tao na to, may natutulak sa akin na siyang piliin kahit hindi naman siyang mahal ko. Bakit ganun, Tay? Hindi ko talaga alam. Sa tuwing titingin ako sa kanya, parang gusto ko na lang na sumama sa kanya kahit ayaw ko rin naman siyang piliin. Meron bang ganun, anak? Hindi pwede yan. Timbangin mong mabuti. Dahil kung ako lang, ito'y opinyong ka lamang naman. Pero hindi ko sinasabing ito ang sundin mo. Mas nakikita kong nakabubuti para sa iyo si Trevor. Mabuti siyang tao. Hindi naman sa sinasabi kong masamang tao si Dennis. Pero may kakaiba kasi sa kanya. Hindi naman kayo magkakakilala kung hindi dahil kay Jessa. Nakikita ko na parang may gusto rin itong si Dennis kay Jessa. Sa palitan nila ng mga tingin, hindi ko siya sinisiraan sa iyo, ha? Nako, anak. Tiyak kapag narinig ako ng nanay mo, magagalit yun ng husto. Titimbangin ko muna silang dalawa. Yun po siguro ang mas mainam na gawin. Kung sino ba talagang hinahanap ng puso ko kapag hindi ko kasama. Ayaw ko magtiwala agad. Hindi ko nga rin po alam kung bakit sa tabakong to. Hindi naman ako ganun kagandahan pero dalawang tao nag-aagawan sa akin. Parehas pang manunugis ng aswang. Hindi po ba't parang dun pa lang? Parang meron ng kakaiba? Naranasan mo na rin bang may dalawang taong dumating sa buhay mo at nahirapan kang pumili sa kanila? Anong gagawin mo kung maipit ka sa gitna ng sitwasyon na kailangan mong mamili kung pagmamahal o kaligtasan? Anong pipiliin mo sa dalawa? Paki-comment mo naman sa ibaba kung may sagot ka. Magbabasa ako kung sakali mang mapili ang kwento kong ito. Curious ka na ba kung tungkol saan nga ba ang pinag-usapan namin ni Tatay? Sumubaybay ka hanggang dulo ng aking kwento. Magandang araw po, DJ Paola. Ganon na rin sa mga walang sawang nakikinig dito sa Aswang Radio. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Yela. Dating taga-probinsya, pero ngayon nasa Maynila na. 32 years old na ako at nangyari sa akin to nung 23 anyos ako. Magsa 10 taon pa lang ang nakalilipas. Mataba po ako noon. As in nangingibabaw ang katawan ko kahit sa maraming tao. Pero kahit na ganon, hindi ko lubos na maintindihan kung bakit may dalawang lalaki na nagkagusto at nanligaw sa akin. Sina Trevor at Dennis. Mga kilalang manunugis sa aming lugar dahil talamak pa rin noon ang mga aswang sa bayan namin. Maraming nagtaka kung bakit ako sa dami ng babae na higit na mas maganda at mas sexy sa akin. Yun pala, parehas silang may dahilan kung bakit ako ang ginusto nila. At kung ano yun, sumama kayo sa akin hanggang dulo nang malaman ninyo. Ang aga mo namang nandito, anak. Nag-almusal ka na ba? Pansin ko parang masyado mong minamadali ang paggawa sa dress na yan. Puting-puti pa. Kanino ba yan? Ay, kay Jessa po. May paggagamitan daw kasi siya nito sa Biyernes eh. Kaya gusto niya magawa agad para masukat niya na at may ma-adjust daw kung may problema. Ganun ba?
O kape. Gusto mo ba ng kape? Sige nga po, Nay. Nagkape naman ako kanina pero parang kulang pa rin. Medyo inaantok pa ako. Baka kamay ko pa ang matahi ko rito. Kumain ka na muna kaya. Maaga pa naman. Pero siya nga pala. Kahapon ay nakasalubong ko si Dennis. Nagpaalam yun sa akin kung pwede raw siyang pumunta rito mamayang hapon. Sinabi ko namang walang problema basta siyang bibisita. Nay, alam niyo namang masyado akong abala. Ang dami kong tinatahi. Baka nga abutin ako ng gabi rito. May mga pending pa na nagpapagawa ng jersey para sa basketball. Kayang-kaya naman kitang tulungan dyan. Tsaka hindi naman yan rush, hindi ba? Down payment ka ng mga yan, ikulang pa. Kahit na po, babayaran naman nila ng buo kapag tapos na. Hindi naman nila makukuha ang mga yan hanggat hindi nila binabayaran. Ay basta harapin mo ang binata mamaya. Kawawa naman. Nung nakaraan nauna siyang dumating. Pero mas nabigyan mo ng pansin yung si Trevor. Bisa na nga lang siyang pumunta, hindi mo papapansinin. Porque ba si Trevor ang laging nandyan? Hindi naman po, Nay. Medyo naiilang lang talaga ako paminsan-minsan kay Dennis. Ayos naman ang batang yun. May sinasabi pa sa buhay. Ayoko na lang po munang pag-usapan. Yung kape ko na lang po siguro, Nay. Laging ipinipilit ng Nanay Vilma ko sa akin ang manliligaw kong si Dennis. Magkaiba sila ni Tatay Narding, na si Trevor naman ang gusto. Hinahayaan ko na lamang sila dahil sa dulo, ako pa rin naman ang masusunod na kung sino sa kanila ang pipiliin ko. Pagkatapos ng tanghalian, nagulat naman ako nang biglang sumulpot ang kaibigan ko si Jessa. Maganda siya, DJ Paula. Maputi at balingkinita ng katawan. Lalo pang bumagay sa kanya ang mahaba at itim na itim niyang buhok. Iyon na rin ang ipinagtataka sa ilan sa mga kapitbahay. Bukod na nga sa may dalawa akong manliligaw, may kaibigan pa akong maladyosa sa ganda. Uy, friend! Ano? Kumusta na yung pinatatahi ko sa'yo? Eto, tinatapos ko na lang tong sequence sa ibabaw. Saglit lang to. Tapos pwede mo nang isukat. Ayun! Sorry kung parang minamadali kita ha. Excited lang talaga ako. Lalo na para sa okasyon namin. Ano ba kasing meron? Para saan ba talaga tong susuot mo? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Para sa kasal. Kasal? Huwag mo sabihin ikaw ang ikakasal. Gaga ka. Hindi mo mala ako iniimbitahan? Kaya ba puti ang dress mo? Gaga. Hindi ako. Anong hindi ikaw? Parang wedding dress nga pala tong pinagawa mo. Hindi no. Gusto ko lang talaga na puti rin ang isuot ko. Alam mo na, para mas mangibabaw ang beauty ko sa iba, di ba? Di para mo nang inungusan ng bride nito. Okay lang yun. Mabait naman siya. Hindi yun magagalit. At saka, huwag mo nang intindihin yun. Ako nang bahala. Sige, sabi mo eh. Oo nga pala, matanong kita. Hindi ka pa ba nakakapili kina Trevor at Dennis? Go for Dennis na kasi, friend. Sobrang bait kaya nung tao. Di mo lang ganong pinapansin. Alam mo, natutulig na ako sa inyo ni Nanay. Dennis kayo ng Dennis. Wow, ang arte mo. Para namang 21 ang waistline mo. 20 mo pa nga lang 20 kilos na. Grabe ko naman, masakit to. Nasasaktan ka sa totoo. Pero ayos lang. Hindi naman sa katawan nakikita kung gaano ka kaganda. Maganda ka naman, tsaka mabait ka. Kaya siguro nagustuhan ka ng dalawang yon. Over ka sa backhanded compliment Palibhasa perfect ang lahat sa'yo. Dino, hindi ko naman nakukuha lahat ng gusto ko kahit maganda ako. Tulad na lang ng taong gusto ko. Perfect na kamo ako, di ba? Bakit hindi niya pa rin ako nagugustuhan? Sino ba kasi yan? Ang tanga naman. Malay mo, si Trevor, kaya pinupush ko sa'yo si Dennis para akin na siya kapag sinagot mo na si Dennis. So yan pala ang dahilan. Ano ka ba? Joke lang, no? Patola ka talaga. Ang gulo mo kasi. Hindi mo nalang sabihin kung sino talagang gusto mo. Malay mo matulungan kita. Ano ko hindi na? Kaya ko na yon. Ang intindihin mo, yung sarili mong love life.
Kung alam ko lang na ganyan pala ang pag-aagawan ng mga hunk, di sana bata pa lang, nagkakain na ako ng kung ano-ano hanggang sa tumaba ako. Ikaw, kanino mo pa ako binabody shame, ha? Hindi porky sexy ka, papayag akong ginaganyan mo na ako dahil lang sa mataba ako. Hoy, te, baka makalimutan mo namang friends tayo. Hindi ba't ang magkaibigan nag-o-okrayan, o diba? Oo, magkaibigan tayo. Pero hindi naman free pass yon para low-key mo akong laitin dahil sa katawan ko, no? Oh, ha? Masyado ka namang na-o-offend. Sige na nga, hindi na. Tapusin mo na lang yung dress ko, okay? Tanggap ko namang mataba ako, DJ Paula. Ayaw ko lang na inuulit-ulit yun sa akin. Alam ko namang kasalanan ko rin dahil parang pinabayaan ko ang sarili ko sa kusina. Hindi ko naman din ginustong tumaba ako ng husto pero binabawasan ko na rin naman ang pagkain ko. Hindi nga lang ako gaanong makapag-ehersisyo. Mabilis kasi akong mapagod at kung minsan, hinihika pa ako. Noong hapon na yon, dumating nga si Dennis gaya ng sinabi sa akin ni nanay. Ngumiti siya agad sa akin nang makita ako habang inaabot ang 3 tangkay ng pulang rosas. Tipid na lamang ako napangiti. Kasabay nun ang pakiramdam na para akong lumulutang pagkatapos kong tingnan ang bulaklak. Inanyayahan ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Saktong naghahanda ng hapunan ang nanay. Magandang hapon, Yela. Magandang hapon din. Pasok ka. Oh, Dennis! Nandyan ka na pala. Halika rito, pasok ka sa loob. Dako, kanina ka pa rin namin hinihintay ni Yela. Nay. Talaga po? Parang bago po sa pandinig ko yan ah. Akala ko si Trevor lang ang gustong makita ni Yela. Nasaan nga pala siya? Hindi ka binibisita? Abala siya ngayon. May tinutugis. Pumatay ng buntis nung nakaraan kaya hindi siya gano'n nakakapunta rito sa bahay. Ay, salamat naman at masusolo kita. Wala akong kaagaw sa atensyon mo. Bakit nga hindi ka rin abala ngayon? Hindi ba't mas makakabuti kung magtutulungan na lang kayong dalawa ni Trevor? Baka po kasi hindi kami magkasundo eh. Alam niyo na, dito pa lang kay Yela, nag-aagawan na kaming dalawa. Baka pati sa pagtugis ng aswang, magpagalingan lang kami. Pwede nyo naman sigurong isang tabi ang bagay na yun. Hayaan mo sila, Narding. Kahit ako naman mas pipiliin kung hindi makasama ang kakumpetensya ko. Inasali mo na naman ang sarili mo. Hindi naman ikaw ang pinag-uusapan. Hayaan niyo na nga po sila. Pati kayo magtatalo pa. Kumain na lang po siguro tayo. Alika, Dennis. Kumain tayo. Ay nako, gusto ko man eh, hindi na. Busog na rin kasi ako. Ay, nako, Dennis. Masama ang tumanggi sa pagkain. Sumalo ka na sa amin. Tsaka inaaya ka ni Yela, oh. Hindi na po talaga, Nanay Vilma. Busog talaga ako at wala nang paglalagyan ng pagkain sa tiyan ko. Basta lang po mabusog itong si Yela, ayos na ako. Kumain ka ng marami, Yela. Nagbabawas na ako ng kinakain ko, kaya konti lang. Uy, wag! Kumain ka hanggat gusto mo. Dahil ba yan sa mataba ka? Ayos lang naman ang katawan mo para sa akin eh. Ayos para sa'yo, pero hindi na siya healthy. Masama ang sobrang taba. Yun ang totoo. Eh kaya nga kita nagustuhan dahil sa katawan mo. Ayos na naman sa akin kahit hindi mo na ako magustuhan. Grabe ka naman. Mahilig kasi talaga ako sa matataba eh. Nakwento ko naman sa'yo, di ba? Yung mga ex ko, matataba rin tulad mo. Hindi ko alam, pero kakain na ako. Sigurado ka bang hindi ka kakain? Oo, hindi na. Aalis na rin talaga ako. Sadyang dinaan ko lang yung bulaklak sa'yo. Namiss kasi kita, kaya naisip kong bumisita saglit. Itong mga nakaraan kasi, masyado akong abala. Napupuyat ako kababantay. Ganun ba? Sige. Tay Vilma, Tay Narding, uwi na rin po ako. Oh, ang bilis naman. Hindi ka ba magtatagal man lang kahit konti pa? Eh, hindi na po. Dinaan ko lang talaga kay Yela yung bulaklak.
Ay mag-iingat ka kung gano'n. Yela, halika na rito sa hapag. Ingat ka, Dennis. Ni minsan hindi kumain si Dennis sa bahay at lagi siyang tumatanggi. Sa isip ko'y baka masyadong nahihiya makisalo sa amin. Bagay na naiiba naman kay Trevor. Kinabukasan, nagulat ako nang magising akong tila may nagtatawanan sa labas naming bahay. Bumangon ako para lumabas ng bakuran. Doon ko nadatnan sina tatay at si Trevor na masayang nag-uusap habang nagkakape. Nahiya naman ako dahil lumabas ako nang hindi man lang naghihilamos o nagsusuklay ng buhok. Pero huli na para tumalikod kasi nakita na ako ni Trevor. Magandang umaga, Yela. Pero parang mas maganda ka pa rin sa umaga. Aga mo namang mambola. Wala pa nga akong hilamos o suklay man lang. Kahit naman anong ayos mo, maganda ka pa rin para sa akin. Bagong gising, pawisan o kahit pa walang ligo, maganda ka, Yela. Iho, baka nakakalimutan mong nandito ako't naririnig ko ang mga sinasabi mo. Hindi ka naman nakalaing ganito na lang pala kabaduy ang kabataan ngayon pagdating sa pag-ibig. Kung ano-anong sinasabi. Sobrang ganda naman talaga ng anak niyo, Tay. Alam ko naman, siyempre anak ko yan eh. Yela, halika nga rito. Kumano ka na sa aming magkape ni Trevor, mamaya sasamahan niya akong mangahoy at wala na tayong panggato. Ha? Hindi ka ba puyat o pagod kagabi para tulungan pa si tatay? Nagulat na ako na ang aga mo pumunta ngayon eh. Nakapangako kasi ako nun kay tatay na tutulungan ko siya sa pangangahoy niya. Nakaayos lang naman ako. Hindi ako pagod. Ang totoo nga niyan, parang nabuhayan agad ako nung nakita kita. Kahit kulang ako sa tulog. Kaya ka nga siguro gandang-ganda sa akin dahil kulang ka sa tulog eh. Baka nagdidelirio ka na o kaya lumalabo na lang talaga ang mata mo. Hindi. Seryoso naman ako sa sinasabi ko. Sige na. Mag-ayos ka na doon para makalabas ka na ulit dito. Bago kami umalis ni tatay. Papuntang Kakahuyan. Tutulong na muna ako sa nanay makapaghanda ng almusal. Para makakain na muna kayo. Ay, siya nga pala. Nagdala ako ng mga prutas na gusto mo nung nakaraan. Sabi mo kasi, gusto mo nang simulan na healthy ang mga kinakain mo. Kaya bumili ako. Talaga? Naku, salamat. Buti natandaan mo pa. Oo naman. Lahat naman naaalala ko pagdating sa'yo eh. Hindi ko kinakalimutan lahat ng sinasabi ko sa'yo. Salamat. Pasok na muna ako. Tawagin ko na lang kayo mamaya kapag kakain na ng almusal. Magkaiba sina Trevor at Dennis, DJ Paula. Mas marunong makinig si Trevor at hindi rin ako naiilang sa presensya niya at mas sanay ako. Kahit na mas nauna kong nakilala si Dennis dahil kay Jessa, mas naging malapit ako kay Trevor. Ibang klase kasi siyang makisama. Hindi rin naman sa lahat ng oras pinaiiral niya ang pagkakagusto niya sa akin. May mga pagkakataon pang ramdam kong suportado niya ako sa kahit anong gusto kong gawin. Never naging issue sa kanya ang gusto ko at nirerespeto niya ako. Bagay na hindi ko maramdaman sa isa. Tulad na lamang ng plano kong pagpapapayat. Ayaw ni Dennis sa hindi ko malamang dahilan. Ipinagpapasalamat ko na lang talaga na hindi sila madalas magkasabay na bumisita sa bahay. Marahil ay iniiwasan din nilang magpang-abot. Sa totoo lang, habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw sa akin ang tinitibok ng puso ko. Si Trevor ang nagpapatibok nito sa paraang payapa. Samantalang si Dennis ay parang may kung anong puwersa na humihila sa akin na hindi ko maipaliwanag, kaya gusto kong umiwas kahit gaano pa siya kabait tulad ng sinasabi nila. Nakikita ko rin naman ang effort niya, pero sadyang hindi ko siya kayang tagalan. Isang gabi habang naghahapunan kami, naisipan ko ng basagin ang katahimikan at ilatag ang tunay kong nararamdaman sa mga magulang ko. Anong problema, Yela? Bakit parang hindi mo masyadong ginagalaw ang pagkain mo? May gusto ka bang sabihin sa amin ng nanay mo? Kasi po, Nay, Tay, gusto ko lang po sanang linawin yung tungkol kina Trevor at Dennis.
Ayoko na rin kasing patagalin pa to dahil baka mas lalo lang silang umasa. Lalo na si Dennis. O ano bang napagdesisyonan mo, anak? Sino ba sa dalawa ang mas matimbang sa puso mo? Pinag-isipan ko pong mabuti, Tay. At kahit po anong gawin kong pagtimbang, kay Trevor po talaga ako mas komportable eh. Siya po ang gusto kong piliin. Alam ko pong siya talaga ang gusto ko. Una pa lang. Ano? Kay Trevor? Pero Yela anak, napakabait ni Dennis sa atin. Nakita mo naman, kahit bulaklak hindi nakakalimutang magdala. At saka, manunugis din naman siya. Kaya kanya protektahan. Alam ko po yun, Nay. Pero iba po kasi ang nararamdaman ko kay Trevor. Pakiramdam ko mas kilala niya ako ng buo. Hindi niya ako pinipigilan sa mga gusto kong gawin sa sarili ko. Ay sos! Dahil lang ba yan sa mga prutas na dinadala niya? Yela, tingnan mo si Dennis. Gustong gusto kanya kung ano ka ngayon. Hindi kanya pinipilit magbago o magpapayat. Doon ka sa taong tanggap ka na agad. Hindi yung may hinahanap pang iba sa'yo. Ilma, igilan mo nga ang bata. Nakapagdesisyon na si Ella. Akit ba parang ikaw ang namimili para sa kanya? Hindi naman sa ganoon, Narding. Ang sa akin lang, parang mas may seguridad tayo kay Dennis. May kakaiba sa batang yun na parang hindi tayo pababayaan. Kakaiba? Yan nga bang sinasabi ko eh. May kakaiba sa kanya na hindi ko mawari. Pero hindi yung tulad ng iniisip mo. Samantalang si Tibor, hayagan ng pagkatao. Alam mong mabuting tao dahil kitang-kita sa gawa. Saka alam ko namang hindi niya rin pababayaan ang anak natin. Tunay ang nararamdaman niya para sa ating anak. Puro ka naman, Trevor. Porke ba sinasamahan ka lang mag-ahoy tsaka sama kung ano-anong trip mo gawin sa buhay mo? Siya na gusto mo para sa anak mo? Ay hindi lang dahil doon, Wilma. Makinig ka. Ang anak natin ang makikisama sa kung sinong pinipiliin niya. Hindi ikaw. Kung si Trevor ang tinitibok ng puso ni Ella, dapat nating irespeto yun dahil buhay niya yun. Nay, sana po maintindihan niyo. Hindi ko naman po sinasabing masamang tao si Dennis. Pero kay Trevor ko lang po talaga naramdaman yung seguridad na hinahanap ko. Ewan ko sa inyong dalawa. Basta ako, kay Dennis pa rin ako boto. Ay bahala kayo kung magkamali kayo ng desisyon sa huli. Natapos ang hapunan namin na may mabigat na tensyon sa pagitan ni nanay at tatay. Masakit para sa akin na hindi kami magkasundo, pero kailangan kong maging tapat sa sarili ko. Hindi ko rin kasi maipaliwanag kay nanay na tuwing tinitingnan ko si Dennis, parang may kung anong ulap na bumabalot sa isip ko, na parang hindi ko kontrolado ang sarili ko. Samantalang kay Trevor, malinaw ang lahat. Pagkatapos ng gabi na yon, akala ko ay magiging payapa na ang lahat. Hanggang sa isang tahimik na tanghali ay muling dumating si Jessa sa tahian. Naisip ko na rin sabihin sa kanya ang naging desisyon ko. Akala ko bilang kaibigan matutuwa siya para sa akin. Pero ang sumunod na nangyari ang hindi ko inaasahan. Jessa, buti napadaan ka. Gusto ko lang sanang i-share sa'yo. Kasi parang sasabog na ang dibdib ko sa kakaisip eh. Saka, deserve mo rin namang malaman ang tungkol dito dahil kaibigan kita. Oh, bakit? Ano ba yun? Bakit parang seryoso ka yata ngayon? Tungkol ba saan? Sa dalawang mo bang manliligaw? Oo. Alam mo naman na matagal ko na silang kinikilates, diba? Kagabi, kinausap ko na sila nanay. Nakapag-desisyon na ako, Jess. Sasagutin ko na si Trevor. Ano? Teka, nabibingi ba ako? Si Trevor? Yela, sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado na ako. Sa kanya ako masaya, Jess. Iba yung pakiramdam ko kapag siyang kasama ko. Parang payapa lang ang lahat. Pero bakit siya? Yela, nandyan si Dennis. Kita mo naman kung paano kanya tratuhin, diba? Kulang na lang ay sambahin ka niya. Lahat ng gusto mo, ibinibigay niya. Lahat ng effort, nasa kanya na. Ipinakilala ko siya sa'yo kasi siya ang gusto ko makatuluyan mo.
Alam ko naman yung mga ginagawa ni Dennis. At nagpapasalamat ako ron. Pero hindi naman kasi nadadaan sa material na bagay o sa grabing pag-aasikasong pag-ibig. Kay Trevor, kahit simple lang. Ramdam ko yung katapatan. Katapatan? Baka naman nabubulagan ka lang. Isipin mo, Yela, ha? Si Dennis ang mas bagay sa'yo. Mas mukha siyang kagalang-galang. Mas mukhang may mararating. Bakit mo sasayangin yung pagkakataon sa isang Trevor na hindi mo alam kung may patutunguhan ba talagang buhay? Bukod sa pagiging manunugis. Jess, kaibigan kita, di ba? Dapat sana masaya ka para sa akin kasi nahanap ko na yung taong gusto kong makasama. Bakit parang pilit mo akong tinutulak kay Dennis? Kasi ano, sa totoo lang, Yela, ayokong mapunta ka kay Trevor dahil may gusto rin ako sa kanya. Oo, matagal ko na siyang gusto kaya huwag mo siyang kunin sa akin. May gusto ka kay Trevor? Jess, kilala kita. Simula bata pa tayo, alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kailan ka nagagawa-gawa lang ng kwento. Hindi mo gusto si Trevor. Hindi mo nga siya matitigan ng matagal kapag nandito siya. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi ko lang ang totoo para layuan mo siya. Bakit bang tigas ang ulo mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka para kay Trevor. Hindi ko maintindihan kung anong meron kay Dennis at kailangan magsinungaling ka pa para lang sa kanya. Bakit ba? Wala. Ang sa akin lang, ang kapal naman ng mukha mong tanggihan si Dennis. Kaibigan ko rin yung tao. Kapag nasaktan yun, masasaktan din ako. Yela, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Mataba ka. Sa tingin mo ba, sa itsura mong yan, may seryosong magkakagusto sa'yo bukod kay Dennis na tanggap ka? Jess, ano bang sinasabi mo? Totoo naman, diba? Mapalad ka na nga dahil kahit ganyan ang katawan mo, may isang Dennis na nagkakandara pa sa'yo. Akala mo ba mahal ka talaga ni Trevor? Nagkakamali ka. Pinaglalaruan ka lang nun. Walang lalaking seryosong magmamahal sa isang tulad mo na parang hindi marunong mag-alaga sa sarili. Akala ko kaibigan kita. Pero ngayon, nakikita ko na kung sino ka talaga. Kung tingin mo ay ganyan lang kababaw ang pagtingin ni Trevor sa akin, nagkakamali ka. At mas lalong nagkakamali ka kung akala mo ay mapipilit mo kung sa gusto mo gamit ang panlalait. Magsisisi ka rin, Yela. Kapag iniwan ka ni Trevor at na-realize mong wala ka nang babalikan, huwag kang iiyak sa akin. Dahil sa uli, malalaman mo rin na si Dennis lang ang kaisa-isang tao na tunay na makakatanggap sa kung ano ka. Hindi ko na nagawang sumagot pa dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Habang mabilis na naglalakad palabas si Jessa sa tahian, naiwan akong tulala at pilit kong pinipigilang umiyak. Iniisip ko kung may mali ba kung ang pinipili ng puso ko ay si Trevor. Bakit ba gano'n na lang ang pilit nila na mapunta ako kay Dennis? Gulong-gulo ako, DJ Paula. Alam kong magiging masaya ako sa taong pinili ko. Pero parang hindi naman magiging masaya ang ilan sa nakapaligid sa amin. Pagkatapos ng sagutan naming yun ni Jessa, ilang araw din akong hindi pinatigil ng bigat ng loob. Parang bawat tahi ng karayom sa tela may kasamang buntong hininga. Isang tanghali habang tinatapos ko ang isang magarbong gown, tumawag ang kliyente ko. Hindi raw siya makakapunta para kunin ang gown dahil abala siya sa pag-aasikaso ng ibang bagay para sa kasal niya. Nakikiusap siya. Dadagdagan na lang daw ang bayad ko. Ihatid ko lang ang gown sa kanila. Kahit malayo at kailangan pang tumawid ng hangganan ng probinsya, pumayag na ako. Sayang din naman kasi ang perang idadagdag. Nagkataon namang abala rin ng nanay at tatay sa kanya-kanya nilang trabaho kaya walang nakasama sa akin. Hindi ko akalain na ganun pala katagal ang biyahe. Inabot ako ng 9:00 ng gabi sa daan pa uwi. Pagbaba ko sa kanto namin, sinalubong ako ng nakakabinging katahimikan. Walang dumadaang tricycle. Ang tanging liwanag lang ay ang maputlang sinag ng buwan na pilit sumisilip sa makakapal na ulap. Habang naglalakad ako sa gitna ng madilim na kalsada, unti-unting gumagapang ang kaba sa dibdib ko.
Pakiramdam ko sa bawat hakbang ko, may mga matang nakamasid sa akin sa dilim. Bakit ba kasi ngayon panawalan ng tricycle dito sa kanto? Lord, gabayan niyo po ako. Malayo-layo pang susunod na bahay mula rito. Sino yan? May tao ba dyan? Huwag kayong manakot. Hindi nakakatawa. Ano yung amoy na yun? Parang patay na daga na hinaluan ng nabubulok na karne. Napakabaho! Hindi. Kuni-kuni mo lang to, Yela. Maglakad ka lang. Malapit na. Malapit na sa may ilaw. Teka. Bakit parang may sumasabay sa paghakbang ko? Saan ka pupunta, matabang dalaga? Akala mo ba makakatakas ka sa gutom ko? Ay, Diyos ko! Anong klaseng nilalang ka? Aswang! Ako magtatapos na paghihirap mo sa pagdadala ng mabigat mong katawan. Napakatagal ko nag-abang sa dilim. At ngayon, eto ka. Siksik, higlig, at nag-uumataw ang laman. Tulong! Saklolo! Nanay! Tatay! May aswang dito! Walang makakarinig sa'yo rito. Ang boses mo ay magsisilbing musika lang bago ko sipsipin ang bawat patak ng dugo mo. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan ng gusto. Kung ayaw mo mas masaktan, sumunod ka na lang sa gusto ko. Bakit ako? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Parang awa niyo na. Pakawalan niyo po ako. Ang taba mo kasi. Malaman ka. Parang isang piyesta na nakahain sa harapan ko. Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap ng ganito kalinamnam na amoy sa gitna ng gabi? Tulong! May tao ba rito? Tulungan niyo ako! Sumigaw pala. Mas masarap kainin ang taong nagsusumigaw dahil sa labis na takot. Lumayo ka sa kanya, halimaw! Sino ka namang nangangahas na mangialam sa magiging hapunan ko? Akong tatapos sa kasamaan mo! Yala! Diyan ka lang sa gilid. Huwag kang gagalaw dyan. Trevor! Trevor, mag-ingat ka! Isang manunugis. Isang hamak na tao na may bitbit na buntot pagi. Akala mo ba'y matatakot mo kung sa laruang yan? Hindi ito laruan, aswang. Ito magpapadala sa'yo ng maaga sa impyerno! Huwag kang mangialam dito, lalaki. Matagal ko nang gustong pantaryahin ang babaeng to. Sadyang hindi ko lang matiyempuhan. Hindi mo alam kung anong gutom ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siya. Ngayon may pagkakataon na ako, mangialam ka ba? Wala akong pakialam sa gutom mo. Basta't ang babaeng to ang gagalawin mo. Dadaan ka muna sa bangkay ko! Eh, di sasabihin na kita sa kanya. 2 putahe sa isang gabi. Bakit hindi? Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko habang pinapanood ko silang dalawa. Ang dambuhalang aswang, mabilis gumalaw sa kabila ng laki nito. Pero si Trevor, parang isang anino na nakikipagsabayan sa kanya sa dilim. Bawat hampas ng buntot pagi niya, naglalabas ng kakaibang tunog na tila humihiwa sa hangin. Umiiyak lang ako sa isang tabi. Hindi makatayo dahil sa panginginig ng aking mga tuhod. Nakikita ko ang determinasyon sa mga mata ni Trevor. Kahit na ilang beses siyang muntikang mahagip ng matatalas na kuko ng aswang. Hindi ka ba napapagod? Alam mo naman kung anong kahihinatnan mo. Mamamatay ka pa rin. Masyado kang mayabang. Kapag nabatay kita, isusunod ko ang buong pamilya ng babaeng yan. Hanggat humihinga ako, walang mangyayaring masama sa kanila. Tama na! Napakahapde! Anong klaseng orasyon ang nakalagay sa sandata mong yan? Orasyon ng katarungan para sa mga biktima nyo! Akala niyo ba ganun lang magiging kadali na ubusin kami? Marami kami. Hindi niyo alam kung sinong kinakalaban niyo. Kahit ilang pa kayo, hindi ko kayo uurungan! Ang sakit! Nasusunog! Huling gabi mo na sa mundong to. Marami ka ng pinatay. Oras na para pagbayaran mo yan! Trevor! Tapusin mo na siya! Patayin mo na!
Huwag! Huwag mo akong patayin! Magsisisi ka! Hindi ako kailanman magsisisi pumatay ng mga tulad nyo! Akmang ibababa na ni Trevor ang buntot pagi para sa huling hampas, nang biglang may mabilis na bulto ng kadiliman ang sumalungat mula sa itaas ng matandang puno ng mangga. Sa bilis nito, tila isang itim na kidlat na bumagsak sa pagitan ni na Trevor at ng naghihingalong aswang. Nabalot ng makapal na alikabok ang paligid, at nang humupa ito, tumambad ang isang lalaking aswang. Mas malaki siya. Mas siksik ang kalamnan, at ang kanyang mga mata ay hindi lang nanlilisik, kundi tila may sariling pulang liwanag na nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Ang kanyang presensya ay nagdala ng mas matinding lamig sa hangin, na naging sanhi ng sabay na panginginig ng aking katawan at ng mga dahon sa paligid. Hindi pa ngayon ang oras niya, manunugis. Ano? May isa pa? Magkikita pa tayo, Trevor. Huwag mong isiping nanalo ka na sa gabi ito. Magsisimula pa lang ang tunay na laban. Dahil sa ginawa mo ito, Hindi! Bumalik kayo rito! marami pang pagkakataon. Hindi pa ito ang huli. Huwag kang mag-alala. Habang mabilis na naglalaho sa dilim ang dalawang aswang, naiwan kaming dalawa ni Trevor sa gitna ng kalsada. Nanatili akong nakasalampak sa lupa. Nanginginig ang buong katawan at halos hindi makahinga sa sobrang takot. Si Trevor naman, bagaman hinihingal at bakas ang galos sa braso mula sa pagkakatalsik niya, ay dali-daling lumapit sa akin. Binitawan niya ang kanyang buntot pagi at agad akong inalalayan. Yala! Diyos ko! Yala, ayos ka lang ba? Sabihin mo sa akin, may masakit pa sa'yo. Nasaktan ka pa ng halimaw na yun? Trevor, akala ko nakatapusan ko na. Nagulat na lang ako, bigla na lang siya sumulpot sa harap ko. Natatakot ako, baka balikan niya ako. Tana, nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Yala, tingnan mo ako. May sugat ka ba? Kagat, kalmot? Sabihin mo sa akin. Wala naman. Pero yung kuko niya, muntik na ako maabot kung hindi ka lang dumating. Trevor, natatakot ako. Baka bumalik sila. Hindi ko hayaang mangyari yun. Mabuti na lang talaga at naisipan kong lumabas para magmanman sa paligid kahit ilang gabi ng tahimik dito sa baryo. Narinig ko mga sigaw mo kaya kumaripas ako ng takbo rito. Kung hindi ko pa narinig yun baka... Salamat at narinig mo ko. Kung hindi ka dumating, baka wala na talaga ako ngayon. Tama na. Nandito na ako. Pero Yala, anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras? Saan ka ba galing at bakit mag-isa ka lang naglalakad sa dilim? Nagatid ako ng gown sa kabilang probinsya. Pinilit ako ng kliyente ko dahil abala raw siya. Ginabi na ako sa biyahe. Tapos wala na ako masakyan na tricycle mula sa kanto. Napilitan tuloy ako maglakad kahit madilim. Sa kabilang probinsya? Mag-isa ka lang? Yala, alam mo namang delikadong panahon ngayon. Lalo na't maraming balita tungkol sa mga nawawala at mga kakaibang nilalang dito sa atin. Hindi mo dapat ginagawa yan ng walang kasama. Pasensya na, Trevor. Kailangan ko lang talaga ng pera kaya tinanggap ko. Hindi ko naman alam na may ganung uri ng nilalang na nag-aabang sa akin. Sa susunod, Yela, makinig ka sa akin ha. Kahit saan ka pa pupunta, kahit gaano pa yung kalayo o kalapit, sabihan mo ako. Sasamahan kita. Huwag na ka nang aalis ng mag-isa, lalo na kapag palubog ng araw. Naiintindihan mo ba? Oo, Trevor. Pangako, hindi na mauulit. Halika na. Ihatid na kita sa inyo. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ka nakakapasok sa loob ng bahay nyo. At masisigurong ligtas ka na sa tabi ng mga magulang mo. Paano yung mga sugat mo? May dugo yung braso mo, Trevor. Gasgas lang to. Huwag mo nang isipin. Mas mahalaga sa akin na buo ka at walang galos. Tayo na. Baka nag-aabang pa mga yun sa paligid.
Tinakay ako ni Trevor habang ang isa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang buntot pagi. Laging handa sa anumang susulpot mula sa madilim na talahiban. Kahit na nanginginig pa rin ang mga binti ko, ang init ng presensya niya ay nagbigay sa akin ng lakas para humakbang. Sa gabing yun, hindi lang ang buhay ko ang nailigtas niya, kundi pati na rin ang tiwala ko na sa gitna ng mga aswang at dilim, may isang manunugis na handang itaya ang lahat para sa akin. Hinatid niya nga ako sa bahay at nagulat naman ang mga magulang ko nang umuwi akong umiiyak. Diyos ko, Yela, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tibor, salamat sa Diyos at kasama mo ang anak ko. Yela! Oh, bakit ka umiiyak? At bakit puro dumi ang damit mo? May nangyari ba sa labas? Opo, Nay Vilma. Inabangan po siya ng isang aswang sa madilim na bahagi ng kalsada malapit sa kanto. Mabuti na lang at nagmamanman ako sa paligid at narinig ko ang sigaw niya. Inasabi ko na nga ba? Napakadelikado na talaga rito sa atin. Maraming salamat, Tiyo. Utang namin sa iyo ang buhay ng anak namin. Kung wala ka doon, ay baka hindi na namin alam kung anong nangyari dito kay Yela. At mabalitaan na lang namin kinabukasan na pinagpepiestahan na sila. Ay, salamat, Trevor. Pasensya ka na kung medyo alam mo na. Pero totoo, salamat at iniligtas mo si Yela. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari masama sa kanya. Wala ho yun, Tay Narding, Nay Vilma. Tungkulin ko pang manigurado na ligtas ang lahat. Lalo na si Ella. Huwag na po kayo maglala. Ang mahalaga, ligtas na siya rito sa loob ng bahay niyo. Sinalubong ako ni nanay at tatay ng yakap na puno ng takot at pasasalamat. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ni tatay habang hinahawakan ng balikat ko. Samantalang si nanay naman ay tila natahimik sa tindi ng kaba. Kahit alam kong mas pabor siya kay Dennis, hindi niya maikakaila na si Trevor ang naging sandigan ko sa oras ng panganib. Inalalayan ako ni tatay paupo, habang ako naman ay hindi maalis ang tingin sa dugoang braso ni Trevor. Trevor, halika rito. Maupo ka muna. Gagamutin natin yung sugat mo. Nay, may mga dahon po tayo na bayabas, diba? Baka pwede makidikdik ako. Saka maligamgam na tubig na rin ang hindi magka-impeksyon itong mga sugat ni Trevor. Naku, Yela, huwag mo na ako intindihin. Gas-gas lang to. Mas sanay ako sa ganito kaysa makitang umiiyak ka. Kaya ko naman tong gamutin pag uwi ko eh. Si Lolo Carmencita nang bahala. Huwag ka nang makulit. Umupo ka na riyan. Malalim ng sugat na nakuha mo sa pagkakatalsik mo kanina. Gusto mo bang ma-impeksyon yan? Sige na nga, sabi mo eh. Mahirap na talagang humindi kapag ikaw nang nag-uutos. Ganito palang pakiramdam ng inaalagaan ng isang magandang Yela. Parang nawala bigla yung hapdi ng sugat ko. Loko-loko ka talaga. Munti ka na nga mapahamak kanina. Nakukuha mo pang mambola. Oh, heto na ang mga kailangan mo, anak. Salamat, Nay. Thank you, Nay Vilma. Nakabala pa tuloy ako sa inyo. Dahan-dahan lang. Medyo mainit pa to. Aray! Dahan-dahan naman. Baka mamaya mas mapatay mo pa ako sa hapde kaysa sa aswang kanina. Seryoso nga. Ayos lang ako. Basta alam kong okay ka na. Trevor, seryoso din ako. Salamat talaga. Kung hindi dahil sa buntot pagi mo at sa tapang mo, baka naging hapunan na ako ng aswang na yon. Hanggat ako ang manunugis dito sa bayan natin, walang aswang na makakalapit sa'yo. Sulit naman ang sugat na to. Para akong nanalo sa loto dahil ikaw mismo ang nanggagamot sa akin. Pwede bang araw-arawin na lang natin to? At gusto mo talagang lagi nasusugatan. Baliw ka na nga yata. O ayan, tapos na. Balutin natin ng malinis sa tela para hindi malitikan ng dumi. Habang dahan-dahan kong nililinis ang kanyang sugat, napansin ko ang titig ni Trevor na puno ng paghanga. Hindi ko mapigilang mapangiti sa kabila ng takot na naranasan ko. Ang bawat haplos ng dahon ng bayabas sa kanyang balat ay tila mas lalo kaming pinaglalapit dalawa. Sa gabing yon, kahit may nagbabantang panganib sa labas,
Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa loob ng aming bahay dahil sa presensya ng taong tunay na nagmamahal sa akin. Simula noong gabing yun, mas naging malinaw na ang lahat sa akin. Hindi ko na kailangan pang timbangin ang nararamdaman ko dahil alam ng puso ko kung sino ang tunay na nagbibigay sa akin ng kapayapaan at seguridad. Ngunit alam kong may isang bagay pa akong dapat tapusin para tuluyan na akong makahinga ng maluwag. Habang tinatapos ko ang ilang tinatahi, may narinig akong yabag sa labas. Si Dennis. Huminga ako ng malalim. Hinahanda ang sarili sa pagtatapat na alam kong ikagagalit niya. Yela! Yela! Nabalitaan ko kay Nanay Vilma ang nangyari sa'yo kagabi. Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka muna magpahinga? Ayos lang ako. Hindi naman ako nasugatan o ano. Huwag ka na mag-alala sa akin. Pasensya na. Wala ako ron. Hindi kita nailigtas. Okay lang. Ang mahalaga, buhay pa rin ako sa harapan mo. Oh, eto. Nagdala ako ng paborito mong kakanin. Salamat, Dennis. Pero hindi ka na sana nag-abala. Maupo ka muna. May kailangan tayong pag-usapan. May gusto rin kasi akong sabihin sa'yo. Bakit parang napakaseryoso mo naman? Ayos lang naman tayo, di ba? Naaalibadbaran ka na ba sa akin? Sa madalas kong pagdalaw sa'yo? Dennis, tungkol kasi to sa ating dalawa. Pinag-isipan ko to ng mabuti. Ayoko na magpaligoy-ligoy. Ayoko namang mas masaktan ka pa sa huli. Gusto ko na kasing itigil mo ng panliligaw mo sa akin. Anong sinasabi mo, Yela? Bakit biglaan naman yata? May nagawa ba akong mali? Walang mali sa'yo, Dennis. Pero hindi ko mapipilit ang puso ko. Mas naging malinaw sa akin itong mga nakarang araw kung sino talaga ang gusto ko makasama. At gusto ko ring malaman mo na nakapagdesisyon na ako. Sasagutin ko na si Trevor. Ano? Si Trevor? Pagkatapos ng lahat ng effort ko, Yela? Minsan lang ako magkagusto ng ganito sa isang babae, tapos ganun-ganun na lang. Hindi ako papayag na ganun ang mangyayari. Hindi ko sinayang ang ilang buwan ko para lang itapon mo ako bigla. Dennis, pakiusap. Tanggapin mo na lang ang desisyon ko. Sa kanya ako masaya. Hindi pwede. Hindi ako susuko. Hindi mo ba naiisip na ako ang mas nakakaintindi sa'yo? Sinabi ko na sa'yo, gusto kita dahil sa kung ano ka ngayon. Pero pipiliin mo yung lalaking yon? Desisyon ko to, Dennis. Sana naman irespeto mo yon. Dahil ayaw ko nang paasahin ka pa. Wala akong pakialam sa Trevor na yan. Kahit anong gawin ninyo, gagawin ko rin ang lahat para mapasagot kita. Hindi ako titigil hanggat hindi ka napupunta sa akin. Dennis, sumusobra ka na. Sinabi ko na si Trevor ang mahal ko at wala nang magbabago doon. Kahit anong sabihin mo, Yela, hindi ako papayag. Magsisisi ka sa desisyon mong ito. Dahil hindi ako ang tipo ng tao na basta na lang sumusuko kapag may gusto. Please, wag mo naman ako pahirapan. Ako ang nahihirapan sa inyo, hindi kayo. Huwag mong isiping tapos na to, Yela. Basta ikaw lang ang gusto ko. Wala akong pakialam kung sino pa ang humarang. Dennis, lumabas ka na dito. Hindi na magandang takbo ng usapan natin. Aalis ako ngayon. Pero asahan mong hindi ako titigil. Gagawin ko ang lahat para mapasakin ka. Tandaan mo yan! Naiwan akong tulala at nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa saradong pinto. Ang bawat salita ni Dennis ay punong-puno ng hinanakit at determinasyon na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Hindi pa man humuhupa ang tensyon sa akin. Hapon na noon. Magsasara na sana ako nang muling bumukas ang pinto. Nang lumingon ako, si Jessa ang tumambad sa akin. Sa talim ng kanyang tingin at sa paraan ng kanyang paghinga, alam kong nakarating na sa kanyang balita. Mukhang hindi nag-aksaya ng panahon si Dennis na isumbong ang nangyaring pambabasted ko sa kanya. Talaga bang ginawa mo yun, Yela?
Pinatigil mo na si Dennis? Umuwi siya sa kanila. Nakasalubong ko. Halos hindi na maipintang mukha niya. Sobrang galit. Naiiyak na yung tao sa ginawa mo. Oo, Jessa. Sinabi ko na sa kanya ang totoo na hindi naman talaga siya ang mahal ko. At si Trevor ang pinipili ko. Ayaw ko na kasi siyang paasahin. Lalo na't alam ko na sa sarili ko kung sino ang tinitibok ng puso ko. Si Trevor talaga. Akala ko nagbibiro ka lang nang huli tayong mag-usap. Yela, nakita mo naman kung gaano kadesperado yung tao. Nakaka-disappoint ka. Akala ko pa naman itatanaw ka ng utang na loob sa akin dahil ako ang nagpakilala sa kanya sa'yo. Utang na loob? Para saan, Jess? Para sa pagpilit sa akin na sa taong hindi ko naman mahal? Sinabi ko na sa'yo noon pa, kay Trevor ako masaya at panatag. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ikaw pa tong mas apektado kaysa sa akin. Siyempre, apektado ako. Kaibigan ko si Dennis at alam kong siyang mas nakabubuti para sa'yo. Ano bang nakita mo sa Trevor na yon, ha? Ang hilig mo talagang maghanap ng sakit ng ulo. Binigyan ka na nga ng jackpot, pinili mo pa yung mamurahin. Hindi mo murahin si Trevor, Jessa. Siya nagligtas sa akin ng gabing muntik na akong mamatay. Nasaan si Dennis noon? Nasaan ka? Habang nakikipaglaban si Trevor sa aswang, wala naman kayong dalawa. Kaya paano ako dapat na magkautang na loob sa inyo? Kahit na. Isang beses lang yun. Maswerte ka na nga may isang Dennis na tumitingin sa'yo kahit ganyan ang itsura mo. Akala mo ba talaga seryoso sa'yo si Trevor? Pinaglalaroan ka lang niyan dahil alam niyang wala kang ibang pagpipilian. Gusto ka lang niyang makuha. Pagkatapos iiwan ka rin niya. Sa itsura pa lang ng tao na yun, alam mo nang hindi nagseseryoso. Tama na, Jessa. Nakakasuka na yung mga palalahait mo. Kung tunay kang kaibigan, dapat ay masaya ka para sa akin. Pero mas pinapaboran mo pa ang nararamdaman ng ibang tao kesa sa kaligayahan ko. Kaligayahan? Magsisisi ka rin, Yela. Kapag iniwang ka niyan at binalikan ka ng mga kamalasan sa buhay, huwag kang tatakbo sa akin. Sinayang mo ang pagkakataong nagkaroon ng maayos na buhay dahil lang sa lintik na emosyon na yan! Muling naging maanghang ang palitan namin ng salita ni Jessa. At sa bawat banat niya, lalong lumalayo ang loob ko sa kanya. Hindi ko akalaing ang taong itinuring kong matalik na kaibigan ay siya pang magiging hadlang sa katahimikang matagal kong hinangad. Tulad ni Dennis, umalis si Jessa na may dalang matinding sama ng loob. Iniwan akong muli sa gitna ng katahimikan ng aking tahian na napuno na ng tensyon at pangamba. Ilang araw ang lumipas matapos noon. Bawat gabi, tila may dalang kakaibang bigat sa hangin. Isang hating gabi, habang mahimbing ang tulog namin, nagising kami sa sunod-sunod na sigaw at kalabog sa labas ng bakod. Hindi yun ordinaryong ingay ng mga lasing. May halong takot at kaguluhan ang bawat boses na naririnig ko. Sabay-sabay kaming napabangon ni Tatay Narding at Nanay Vilma. Dali-daling lumabas ng bahay para makiosyoso sa kumpulan ng mga taong tila may tinitingnan sa ibaba. Anong nangyayari dito? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Oh, Diyos ko. Sino yung nakahandusay sa lupa? Bernabe! Ay teka, si Bernabe nga ba yan? Bakit puno siya ng taga? Sino gumawa nito sa kanya? Akong gumawa niyan, Tay Narding, Nay Vilma. Nahuli ko siya sa akto. Siya ang aswang na sumugod kay Yela nung nakaraang gabi. Ano? Anong pinagsasabi mo, Dennis? Imposible ang sinasabi mo. Si Aling Bernabe? Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Matagal ko na siyang minamanmanan. Nakita ko siyang nagpapalit anyo sa likod ng bahay ninyo. Kaya hindi ko na hinintay na makapanakit pa siya. Tinapos ko ng kasamaan niya bago pa siya makalapit sa'yo ulit. Pero Dennis, kilala namin si Bernabe. Kasama ko yan sa simbahan tuwing linggo. Naglilingkod niya sa Panginoon at deboto yan. Napakabait na tao niya para pagbintangan mong aswang. Tay Narding, maniwala kayo sa akin. Ang mga aswang, madalas silang nagtatago sa anyo ng mga taong mukhang banal.
Ginamit niya ang simbahan para hindi siya paghinalaan. Pero ngayong gabi, hindi na siya nakalusot sa akin. Hindi ko matanggap. Si Bernabe, parang kapatid ko na yan. Mabait na tao, masipag, maaasahan. Bakit kailangan humantog sa ganito, Dennis? Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Siguradong sigurado ako na Vilma. Ginawa ko to para sa kaligtasan ni Yela. Kahit pa magalit kayo sa akin, hindi ko hahayaang may lumapit na kampo ng dilim sa pamilya ninyo. Ngayon, nakita niyo na. Ako lang ang tunay na makakaprotekta sa inyo. Napako ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Aling Bernabe. Ang dugoang itak sa kamay ni Dennis ay tila nanunuya sa akin. Alam ko sa loob-loob kong may mali, DJ Paula. Madalas akong puntahan ni Aling Bernabe para makipagkwentuhan. Tapos, bibigyan pa ako ng kakanin na itinitinda niya sa palengke sa umaga. Hindi siya ang aswang na nakita ko sa dilim. May kakaibang ngiti sa mga mata ni Dennis sa kabila ng pawis at dugo. Isang ngiti ng tagumpay na tila sinasabing kailangan ko siyang pasalamatan sa pagpaslang sa isang inosente. Dennis, nagkamali ka. Hindi si Aling Bernabe ang sumugod sa akin. Iba ang itsura ng aswang na yon. Bakit mo siya pinatay? Bakit kailangang umabot sa ganito? Naguguluhan ka lang, Yela. Sa sobrang takot mo noong gabing yon, hindi mo na nakita ang tunay na anyo niya. Pero ako, bilang manunugis, alam ko ang amoy nila. At ang amoy na yon ay nanggagaling kay Bernabe. Pero wala naman siyang buntot o kahit anong sinyalis na aswang siya. Ngayong nakahandusay na siya rito. Tao ang pinatay mo, Dennis. Tao ang nakikita namin. Magbabago ang anyo niyan kapag sumikat ng araw. Tay Narding, sa ngayon, hayaan niyong linisin ko ang kalat na ito. Huwag na kayong magtanong pa. Ang mahalaga ay wala na ang banta sa buhay ng anak ninyo. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ginawa mo lang to para magmukha kang bida. Para isipin namin na ikaw may kaya magligtas sa akin. Akala ko ba gusto mo ng proteksyon? Etong proteksyon, Yela. Pinapatay ang dapat patayin. At kung hindi ka pa rin naniniwala, baka mas marami pang aswang ang mamatay sa paligid mo hanggat hindi mo ako pinipili. Nanlamig ang buong katawan ko sa bulong na yon. Tumingin ako sa paligid sa mga kapitbahay naming natatakot at sa mga magulang kong hindi malaman kung sino ang papaniwalaan. 2 linggo na ang lumipas mula nang mangyari yon. Hindi pa rin matahimik ang pamilya ni Aling Bernabe. Galit na galit sila kay Dennis, pero ang lalaking yon parang walang naririnig. Ipinaglalaban niyang hindi siya nagkakamali. Pero sa kabila ng lahat, isang tao lang ang hinahanap ng mga mata ko. Si Trevor. Simula rin kasi noon ay hindi siya nagpaparamdam sa akin. Bukod sa namimiss ko siya, pakiramdam ko ay may mali dahil hindi niya rin ako magawang i-text. Sa sobrang pag-aalala, hindi ko na natiis at binuntahan ko siya sa kanila. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang katahimikan at ang amoy ng kakaibang gamot. Lola Carmencita, magandang hapon po. Pasensya na po at sumadya ako rito na hindi nagsasabi. Yela, apo. Ikaw pala yan. Halika, pasok ka at maupo ka rito sa tabi ko. Kumusta po kayo? Mukhang malalim po ang iniisip niyo rito sa tumba-tumba. Ang tagal ko rin po hindi nakadalaw rito sa inyo. Ay, mabuti naman ako, apo. Itong katawan lang medyo mabigat na. Pero ikaw, kumusta ang lagay niyo? Malapit sa bayan. Ay, balita ko eh. Sinugod ka rin daw ng aswang nung nakaraan. Ay, salamat naman sa Diyos at hindi ka na paano. Opo, buti na lang po dumating si Trevor. Maayos naman po kami bukod doon, Lola. Kaya lang, itatanong ko lang po sana kung nasaan si Trevor. Ilang linggo na po kasi siyang hindi nagpapakita sa akin. Nag-aalala lang po ako. Ay, alam ko namang siya ang sinadya mo rito, apo.
At mabuti na lang talaga't naisipan mong pumunta. Akala ko talaga kukunin na siya ng Panginoon, Yela. Akala ko'y huling gabi na niya nang umuwi siya sa akin. Halos hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Po, ano pong nangyari? Bakit po kayo umiiyak? May sakit ba si Trevor? Umuwi siyang duguan, Apo. Ay, halos hindi na siya makalakad at punong-puno ng sugat ang katawan. Ay, sabi niya, may nakasagupa siyang malakas na aswang sagupat. Diyos ko, bakit po ngayon niyo lang sinabi sa akin? Bakit hindi niyo pinapaalam? Binilinan niya kasi ako. Sabi niya, ay huwag na huwag kong sasabihin sa'yo dahil ayaw niyang matakot ka o madamay pa sa gulo nila. Ayaw kanyang pag-aalalahanin. Pero Lola, kaibigan ko siya. Higit pa nga doon ang turing ko sa kanya eh. Dapat ay nandun ako ng mga oras sa kailangan niya ng tulong. Bakit kailangan niyang itago sa akin ang nangyari sa kanya? Nung muntik na ako mapahamak, nandyan siya. Tapos ayaw niya akong hayaan na tulungan din siya? Alam mo naman, Apo ko. Ay, ayaw niyang nakikita mo siyang mahina at natatakot siya. Natatakot siya na baka kapag nalaman mong muntik na siyang mamatay, ilayuan mo siya dahil sa panganib na dala niya. Hindi ko magagawa yon. Kung tutuusin, mas natatakot ako ngayon dahil wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Nasaan po siya ngayon? Gusto ko siya makausap. Tulog pa siya sa loob ng silid niya, Apo. Maraming nawalang dugo sa kanya. Kaya kailangan niya ng mahabang pahinga. Kaya pala ibang pakiramdam ko. Dito po muna ako, pwede po ba? Gusto ko kasi siya makausap kapag nagising na siya. Napakabuti mong bata, Yela. Ay, pasensya ka na kung naitago namin to. Gusto lang naman ni Trevor na huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alam mo ba kung anong sinabi niya nung nagkamalay siya? Sa oras daw na gumaling siya, ikaw ang unang-una niyang pupuntahan. Ay kasi baka raw akalain mong tumigil na siya sa panliligaw. Ay seryosong apo ko sa'yo, Yela. Mahal na mahal ka niya. Na wala siyang ibang gusto kundi bigyan ka ng kapayapaan sa puso't isip mo. Ay, sige na Apo. Pumasok ka na sa kwarto niya. Alam kong hindi ka rin mapapakali hanggat hindi mo siya nakikita. Ay basta dahan-dahan lang. Ay baka magulat siya. Opo, Lola. Sandali lang po ako. Salamat po. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng pinto ng kwarto ni Trevor. Baka kasi magising siya bigla at maantala ang pagpapahinga kung hindi ako mag-iingat. Sa gitna ng madilim na kwarto, nakahiga si Trevor. Walang suot na pang-itaas at ang kanyang matipunong katawan ay halos natatakpan na ng mga benda at gasa. Lalong nangilid ang luha ko habang pinagmamasdan ang kanyang mukha na tila pagod na pagod. May malaking gasgas sa kanyang pisngi at ang mga bendahe sa kanyang dibdib at braso ay may bakas pa ng natuyong dugo. Hindi ko mapigilang mapahagulhol ng mahina habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang kama. Yala? Ikaw ba yan? O nananaginip lang ako? Ako to, Trevor. Si Yela. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakakainis ka. Pinag-alala mo ko ng gusto. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Teka lang, dahan-dahan. Huwag ka namang sumigaw. Masakit pang ulo ko pati katawan. Tsaka, bakit ka umiiyak? Hindi pa naman ako patay para iyakan mo ng ganyan. Buhay na buhay pa ako, oh. Nakukuha mo pang magbiro sa lagay mong yan? Tingnan mo nga ang sarili mo. Buntik ka nang mamatay, Trevor. Paano kung hindi ka na nakauwi rito sa inyo? Pero nakauwi ako, hindi ba? Buhay ako. Malakas ako, Yela. Hindi basta-basta namamatay. At saka, hindi ko kayang iwan ka ng basta-basta. Sino na lang magtatanggol sa'yo sa mga aswang? At sa mga mapagsamantalang tao? Hindi ako mawawala ng hindi man lang nagpapaalam sa'yo. Alam ko kasi magtatampo ka.
Trevor, seryoso ako. Huwag mo nang uulitin to ah. Huwag mo nang ililihim sa akin ang mga ganitong bagay. Kasi hindi ko kaya mawala ka. Kung alam mo lang kung gaano ako nag-alala nang malaman kay Lola na halos mamatay ka na. Please, ako ang una mong sasabihan palagi. Pangako, Yela, hindi ko na uulitin. At hindi ako mawawala sa piling mo. Hindi kita iiwan. Yan lang ang maipapangako ko sa'yo. Bukod sa mahal na mahal kita. Lumipas ang mga araw na ang buhay ko ay umikot lang sa pagitan ng aming bahay at sa silid ni Trevor. Tuwing umaga, maaga akong gumigising para magluto ng sabaw na mainit at dadalhin ko iyon sa kanya. Ako na ang naglilinis ng kanyang mga sugat. Tinitiis ang hapdi na nakikita ko sa kanyang mga mata tuwing nadidikit ang bulak sa malalalim niyang kalmot. Habang unti-unti siyang lumalakas, unti-unti ring mas napapalapit kaming dalawa. Mas nagiging malinaw na hindi ko lang siya basta gusto, kundi mahal ko siya. Masaya na ako sa ganun. Akala ko titigil na rin si Dennis, pero mukhang nagkamali rin ako sa bagay na yon. Magandang tanghali, Yela. Mukhang busy ka na naman ah. Ano yung niluluto mo? Mabango ah. Parang masarap. Pwede ko ba yung tikman? O para dun yan sa manliligaw mong hilaw? Dennis, ano na namang ginagawa mo rito? Bakit pumapasok ka na walang pasabi? Pinapasok ako ni Nanay Vilma. Hindi mo man lang ba ako kukumustahin? Balita ako, doon ka na yata nakatira sa bahay nila Trevor. Maaga ka laging pumupunta ron. Wala kang pakialam kung saan ako nagpupunta, Dennis. Kaibigan ko si Trevor at kailangan niya ako dahil sa nangyari sa kanya. Kaibigan? Huwag mo na nga akong lukuhin. Yela, sinabi ko na sa'yo, ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang pumatay sa banta sa buhay mo. Pero bakit siya pa rin ang gusto mo? Hindi mo man lang ako nakikita? Kahit katiting lang sa ginagawa ko para sa'yo, ang tigas mo naman. Tumigil ka na nga, Dennis. Hindi ka ba makaintindi? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong pakialaman? Natigilan mo na ako. Hindi ko na kaya nakikita ang presensya mo dahil hindi naman talaga kita gusto. Hindi kita magugustuhan dahil hindi ka marunong rumespeto. Yela, anak. Dahan-dahan naman sa pananalita. Bisita natin si Dennis. Nag-aalala lang naman sa'yo ang bata. Nay, hindi niyo ba nakikita? Hindi na ba sa pag-aalala o pangungumusta ang ginagawa niya eh? Panghihimasok na to. Dennis, dederechohin na kita para hindi ka na pabalik-balik dito. Nagkakaunawaan na kami ni Trevor. Kahit hindi ko pa siya tuluyang sinasagot. Siya ang mahal ko at siya ang pinagkakatiwalaan ko. Nagkakaunawaan? Yung lalaking yun? Yung halos hindi man lang nagawang proteksyonan ang sarili niya laban sa hamak na aswang? Yun ang pinili mo kaysa sa akin? Oo, Dennis. Dahil kahit kailan, hindi siya naging katulad mo na kailangang pumatay ng inosente para lang magmukhang matapang. Mas mabuti pang mamatay siyang lumalaban kesa mabuhay na katulad mong puno ng kasinungalingan. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Yela. Binabalaan kita. Akala mo ba ligtas ka na dahil ang kasama mo ang Trevor na yan? Dennis, iho, kalma lang. Huwag mong sigawan ang anak ko. Tandaan mo to, Yela. Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi ka rin mapupunta sa kanya. Oras na malaman kung tuluyan ka nang nakipagrelasyon sa kanya, huwag mo kong sisihin kung anong mangyayari sa lalaking yon. Banta ba yan, Dennis? Anong akala mo sa akin? Matatakot mo? Lumabas ka na bago ko patawagin ang mga tanod. Ahayaan kita sa ngayon. Magsaya kayo habang kaya nyo pa. Pero tandaan mo, Yela, ang manunugis sa katulad ko, hindi bumibitaw sa target nila. Magkita na lang tayo sa susunod. Diyos ko, Yela. Ganun ba talagang ugali ng batang yon? Akala ko'y mabuti siyang tao. Bakit parang
Parang kakaiba naman siya kung magsalita kanina. Nay, matagal ko nang sinasabi sa inyo. May mali kay Dennis. Ngayon narinig niyo na mismo sa bibig niya. Hindi ko na lamang masyadong inintindi pa si Dennis nung mga panahong yon, DJ Paula. Sadyang hindi ko lang talaga alam kung paano ko siya maaalis sa buhay ko. Gabi na noon pero naroon pa rin ako. Nakatitig sa makina. Paano ba naman kasi may bulk order ng mga jersey galing sa kabilang bayan? Kailangang matapos agad dahil rush daw at may laro na agad sila. Sabog pa rin ang isip ko dahil kay Dennis sa mga banta niya. Pero pilit ko na lang ibinabaon sa bawat tahi ng karayom ang kaba ko. 10:00 na nung gabing yon, bukas pa ang pinto ng shop ko para pumasok ang kaunting hangin. Pero biglang nag-iba ang ihip nito. Humangin ng malakas, yung tipong nanunuot sa buto ang lamig. Pero may kasamang malansang amoy. Doon na ako biglang kinabahan kasi parang alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Tumayo ako. Bala ko na sanang isara ang pinto dahil baka kung ano na itong nararamdaman ko. Pero bago pa ako makahakbang ng maayos, isang malakas na kalabog ang narinig ko sa labas. At sa mismong tapat ng pintuan ko, may aninong mabilis na humarang. Nanlaki ang mata ko. Hindi yun tao. Ang itsura niya parang taong tinalupan ng balat. Kulay ube na itim at hindi maipaliwanag ang balat na tila nanunuyo. Ang mga kuko niya ang hahaba at matutulis. Tapos yung mga mata niya, nanlilisik na kulay pula. Galit na galit siya. At kitang-kita ko ang pagtulo ng malapot na laway sa bibig niya habang nakatitig sa akin. Diyos ko! Wag! Sino ka? Tulong! Tatay! Nanay! Tulong! Huwag ka nang humingi ng tulong. Hayop ka, halimaw! Wala akong mahagilap na kahit ano sa paligid ko. Sa sobrang taranta ko, hindi na ako nakaiwas nang bigla siyang sumunggab sa akin. Naramdaman ko ang matatalas niyang kuko na bumaon sa braso ko hanggang sa dibdib. Napasandal ako sa tumpok ng mga tela. Hapdi at init ng dugo ang nararamdaman ko. Akala ko, katapusan ko na nang muli siyang lumundag sa akin para sakmalin ako sa liig. Yela! Layuan mo siya, hayop ka! Ah! Sige! Subukan mong lumapit pa sa kanya. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin! Trevor, ay sakit! Tiisin mo lang muna, Yela. Akong bahala sa'yo. Papatayin ko ang asawang na to! Mabilis ang naging galaw ni Trevor. May dala siyang buntot pagi na walang habas niyang hinahampas. At nakita kong tinamaan niya ng napakalakas ang aswang sa likod nito. Napasigaw ang halimaw. Yung sigaw na nakakabingi. Bago ito mabilis na tumalon palabas ng shop at naglaho sa dilim. Kasabay noon ang pagdating nila Tatay Narding at Nanay Vilma na hingal na hingal. Yela, anak. Anong nangyari dito? Diyos ko, ang anak ko! Trevor, ano nangyari kay Yela? Bakit puro dugo ang damit niya? Ay, Narding. Inatake siya ng aswang. Nahagupit ko sa likod pero nakatakas. Sus por Joseph, Trevor. Habulin mo. Huwag mong hayaang makalayo yun. Oo, hahabulin ko. Kayo na po munang bahala kay Yela. Sigurado akong nanghihina na yon dahil sa tama ako sa likod niya. Paano si Yela? Tingnan mo tong mga kalmot niya. Malalim ito. Baka malaso ng dugo niya. Nay, huwag na po kayong mag-aksaya agad ng oras. Dalhin niyo agad siya kay Mang Orlan sa dulo ng baryo. Siya lang ang may alam kung paano alisin ang laso ng aswang na yan. Bilisan niyo na po. Trevor, wag na. Baka balikan ko noon. Wag ka nang umalis. Kailangan, Yela. Hindi tayo matatahimik hanggat gumagala ang hayop na yan. Tay, Nay, kayo nang bahala sa kanya. Susundan ko lang ang bakas ng dugo nun. Sige, iho. Mag-iingat ka. Huwag ka magpapadalos-dalos. Halika na, anak. Kaya mo bang tumayo? Narding, tulungan mo ako. Buhatin natin si Yela. Nay,
Tay, ang hapdi po. Pinanood ko si Trevor habang mabilis siyang tumatakbo papalabas. Dala ang galit at pag-aalala para sa akin. Habang inaalalayan ako nila tatay, ramdam ko ang takot. Alam kong hindi basta aswang lang ang umatake sa akin. Dahil sa paraan ng pagtitig nito, parang may personal itong galit. Pero ang mas inaalala ko nung mga oras na yon, makakaya kaya ni Trevor ang mag-isa? Dinala nila ako kay Mang Orlan. Habang naglalakad kami sa madilim na daan, bawat kaluskos ng dahon ay parang banta sa amin. Hindi mawala sa isip ko yung itsura ng aswang. Narding! Bilisan mo namang lakad! Tignan mo anak natin, namumutla na! Ito na nga, Vilma. Malapit na tayo. Konting tiis na lang yan, anak. Malapit na tayo kay Mang Orlan. Sana ayos na si Trevor. Huwag mo na isipin yun ngayon. Ang isipin mo'y ang sarili mo. Ay, Diyos ko, Dennis, kung nandun ka lang sana para tulungan kami. Ano ka ba, Vilma? Hanggang ngayon ba naman, Dennis pa rin? Narinig mo naman ang sinabi nung kay Yela noong nakaraan, hindi ba? Nag-aalala lang naman ako. Pero nandito na tayo. Mang Orlan! Mang Orlan! Tao po! Ay, ano yan? Anong nangyari sa kanya at luguan ang inyong dalaga? Inatake ho ng aswang. Tuloy niyo siya rito. Bilisan niyo bago pa manigas ang mga sugat niya. Malalim ang mga kalmot. Kailangan nating sipsipin ang lason bago pa ito umakyat sa puso mo. Habang inihahanda ni Mang Orlan ang mga gamit niya, hindi ko mapigilang mapatingin sa bintana. Sa labas, ang dilim ay tila mas lalong kumakapal. Inihiga ako ni tatay sa isang papag na may saping banig. Amoy na amoy ko ang pinaghalong insenso at kung ano-anong tuyong dahon na nakasabit sa dingding. Madilim ang loob ng bahay. Tanging ang munting liwanag lang ng gasera ang nagbibigay ng anino sa mukha ni Mang Orlan. Seryoso siya. Mas malalim ang mga kulubot sa noo niya habang sinusuri ang braso at dibdib ko. Ramdam ko ang panginginig ng sarili kong katawan. Hindi lang dahil sa lamig kundi dahil sa hapding tila may uod na kumakain sa laman ko. Narding, hawakan mo ang balikat ng anak mo. Vilma, kumuha ka ng mainit na tubig at malinis na tela. Bilisan nyo, kilos agad. Hindi biro ang nakuha niyang sugat. Maalis man ang lason, sigurado kong mamamaga pa rin ito. Ay, oo po, Mang Orlan. Ay, Diyos ko, bakit tila nagigitim ang paligid ng sugat niya? Yan ang kamandag ng aswang. Kapag hindi natin ito nailabas agad ng ilang oras, kakalat ang itim sa buong ugat niya. Mabubulok ang laman niya sa loob. Mang Orlan, parang sinusunog ang loob ng dibdib ko. Anak, konting tiis lang. Magagamot ka rin. Mang Orlan, para kawa nyo na gawin nyo ang lahat. Kailangan kong sipsipin ang lasong gamit. Pero asahan mong masakit ito, Yela. Ang kalmot ng aswang ay hindi ordinaryong sugat. May sumpa itong kasama. Kung hindi ka mamamatay, baka ikay mayanggaw. Ay, Diyos ko po, huwag naman. Akong bahala sa inyong anak. Gagawin kong lahat ng paraan. Mabuti at sa akin niyo sa dinala. Kumuha si Mang Orlan ng isang maliit na bote na may lamang maitim na langis. Ipinahid niya ito sa paligid ng sugat ko at doon ako napasigaw. Parang asido ang dumampi sa balat ko. Habang binibigkas niya ang isang orasyon, nakita ko ang usok na lumalabas mula sa aking mga kalmot. Sator, Aripo, Tedet, Opera, Rutas. Ayoko na! Tatay! Itigil niyo na po, sobrang sakit! Kaya mo yan, Yela. Para sa kaligtasan mo ito, anak. Huwag kang malikot. Kapag naputol ang agos ng lason, baka hindi na natin ito mahabol. Ang aswang na kumalmot sa'yo,
Hindi basta nagugutom lang. May halong panggagayuma at galit ang bawat baon ng kuko niya. Pag-Orlan, ano pang kailangan? Bantayan niyo ang paghinga niya. Kapag tumigil ang tibok ng puso niya pansamantala, huwag kayong matatarantang buhusan siya ng suka. Kailangan nating gisingin ang dugo niya. Ipinatong ni Mang Orlan ang mainit na bato sa ibabaw ng sugat ko. Napapikit ako sa sobrang hapdi. Sa bawat pag-usal niya ng mga salitang hindi ko maintindihan, tila unti-unting hinahatak ang buhay ko palabas. Pero sa gitna ng hirap na yon, ang mukha pa rin ni Trevor ang hinahanap ng isip ko. Akala ko hindi na matatapos ang paghihirap ko noong gabing yon. Pero mabuti na lang at nagawang alisin ni Mang Orlan ang lason at nalinis niya ang sugat ko. Yun nga lang, namamaga pa rin. Nakasandal ako sa mga una noon sa aking kwarto. Ramdam ang hapdi ng mga benda sa aking braso at dibdib. Hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sa nangyari sa akin. Bawat pikit ko, yung nanlilisik na pulang mata ng aswang ang nakikita ko. Pero higit sa takot, ang pag-aalala kay Trevor ang bumabagabag sa akin. Narinig ko ang kalansing ng gate at ang mabibigat na yabag sa simento. Pumasok si Trevor. Tila wala pang tulog. Pagod na pagod ang itsura niya. Gusot ang baro at may mga bakas ng tuyong putik sa binti. Trevor, salamat sa Diyos bumalik ka. Kumusta? Anong nangyari? Nahabol mo ba siya? Yela, maigi naman at gising ka na. Kumusta ng pakiramdam mo? Eto, mahapdi pa rin pero medyo kaya na. Huwag mo na ako intindihin. Nahuli mo ba ang aswang? Napatay mo ba? Hindi, Yela. Masyado siyang mabilis. Pero may kailangan ka malaman. May nakita akong hindi ko inaasahan. At yun na rin siguro ang sagot kung bakit ka sinugod ng aswang. Anong ibig mo sabihin? Nakilala mo ba kung sino? Sinundan ko ang bakas ng dugo mula sa shop mo hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng gubat. Yung malapit sa sagingan ni na Mang Tino. Doon siya tumakbo. Huminto si Trevor. Tila nag-aalinlangan kung itutuloy ang sasabihin. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko ang panginginig nun. Kinabahan ako lalo. Alam kong may masamang balita siyang dala. Pero hindi ko akalain na masyado pala talaga yung mabigat at hindi ko agad-agad na matatanggap. Magsalita ka, Trevor. Sinong nakita mo? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nawala ang aswang sa masukal na bahagi ng gubat. Pero bago pa ako tuluyang maligaw, may nakita akong babaeng tumatakbo. Duguan ang likod niya. Malalim ang sugat, Yela. Eksaktong-eksakto sa kung saan ko tinamaan ng aswang kagabi. Babae? Sinong babae nandun sa gubat ng ganong oras? Wala siyang saplot. Parang galing sa pagpapalit anyo. Nung lumingon siya sandali, bago muling naglaho sa dilim, malinaw ko siyang nakita. Si Jessa, Yela. Si Jessa ang aswang na umatake sa'yo. Ano? Hindi maaari yun. Si Jessa, ang kaibigan ko. Trevor, baka nagkakamali ka lang na nakita mo dahil sa dilim. Sana nga nagkakamali ako, Yela. Pero hindi ko mapagkakamalang ibang mukha niya. Siyang kumalmot sa'yo. Kaya pala ganun na lang ang galit ang nilalang na yon. Dahil si Jessa yon. Hindi. Paano niya nagawa sa akin yun? Parang gusto niya akong patayin. Pinagkatiwalaan ko siya, Trevor. Mula bata kami, tinuring ko siyang tunay na kaibigan. Paano siya naging aswang na hindi ko balang nalalaman? Tao siya. Hindi natin alam kung mahusay lang ba siyang magtago o baka umanib siya sa kadiliman at nagpayanggaw para maging aswang. Hindi ako makapaniwala. Napatulala ako sa kawalan. Ang sakit ng mga kalmot sa katawan ko ay walang-wala sa sakit na nararamdaman ko noong mga oras na yon sa dibdib dahil sa nalaman.
Hindi ko kasi akalaing ang taong halos kapatid na ang turing ko. Gusto pala akong patayin. 1 linggo na ang nakakalipas noon. Pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Nakaratay pa rin ako sa higaan. Hindi makaalis dahil bawat galaw ko ay tila binabatak ang mga sariwang laman sa dibdib at braso ko. Masakit. Pero mas masakit ang katotohanang si Jessa ang may gawa nun. Gabi-gabi akong binabangungot. Mabuti na lang at hindi ako pinababayaan ni Trevor. Siya ang nagpupuyat. Siya ang nag-aasikaso sa mga kailangan ko habang abala sila tatay sa pagbabantay sa paligid ng bahay. Noong gabing yun, habang dahan-dahan niyang nililinis ang mga sugat ko, ramdam ko ang pag-iingat sa bawat dampi ng bulak. Pasensya na, Yela. Alam ko ma-update pa rin to pero kailangan malinis para hindi magnana. Ayos lang, Trevor. Sanay na ako sa hapde. Oo nga pala, baka naman masyado na kitang naabala. Paano si Lola Carmencita sa inyo? Nandun naman ang mga kapatid ko. Hindi rin siya napapabayaan. Sa ngayon, ikaw ang gusto kong pagtuunan ng pansin. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi ko hayaang masaktan ka ulit ni Jessa. Sa sandaling makita ko siya, hindi na ako magdadalawang isip na patayin siya. Salamat. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung wala ka. Siguro, malamang sa malamang patay na ako ngayon. Huwag mong sabihin yan. Malakas ka, Yela. Magagawa mo ring ipagtanggol ang sarili mo kapag hiningi ng sitwasyon. Naniniwala ako sa'yo. Naputol ang usapan namin nang biglang pumasok si Nanay Vilma. Baka sa mukha niya ang pagkagulat at tila pag-aalinlangan. Napatingin kami ni Trevor sa kanya. Naghihintay kung anong sasabihin niya sa gitna ng katahimikan ng gabi. Yala, anak. Pasensya na sa istorbo. Pero nasa labas si Dennis. Ano pa ang ginagawa niya rito? Hanggang ngayon ba naman? Hindi siya makaintindi sa desisyon ni Yela? Trevor, iho, kalma lang. Gusto lang daw niyang humingi ng tawad kay Yela. Mukhang sincere naman siya. Umiiyak pa nga sa labas. Sabi niya, hindi siya mapakali hanggat hindi niya nakakausap ang anak ko. Nay, alam niyo naman ang sinabi niya sa akin noon, di ba? Pinagbantaan niya tayo. Alam ko, anak. Pero baka dala lang yun ang bugso ng damdamin. Huling pagkakataon na lang daw. Haharap lang siya para mag-sorry. Sige, Nay. Papasukin niyo na para matapos na rin to. Trevor, hayaan muna kami mag-usap. Nandiyan ka naman sa labas lang ng binto, di ba? Sige. Pero sa oras na pagtaasan ka ulit niya ng boses at magalit siya sa'yo, hindi ako magdadalawang isip na kalad ka rin siya at palabasin dito. Lumabas si Trevor kasabay ni Nanay. Maya-maya pa pumasok si Dennis. Malayo ang itsura niya sa mayabang na Dennis na huling nakita ko. Nakayuko siya. Parang pasan ang mundo at dahan-dahang lumapit sa tabi ng higaan ko. Sinikap kong umupo kahit parang hinahampas ang likod ko sa bigat ng katawan ko. Yela, salamat at pinagbigyan mo pa akong makausap ka. Kahit sa huling sandali na lang. Alam kong ito ang kailangan kong gawin para matapos na lahat. Ayoko na rin ito. Napapagod na ako. Gustong-gusto ko nang matapos ang gulo. Anong kailangan mo, Dennis? Sabi ni Nanay, magsusorry ka lang? Oo. Hindi ako makatulog sa pagsisisi. Yung mga banta ko noon, hindi ko sinasadya yun. Mahal lang talaga kita kaya ako nagkakaganito. Patawarin mo sana ako. Hindi ko lang kasi kayang tanggapin na mas pinili mo siya kaysa sa akin na nauna mong nakilala. Pinapatawad na kita, Dennis. Pero sana, hayaan mo na kaming manahimik. Yung atin tapos na yon. Pwede naman siguro tayo maging magkaibigan. Sadyang si Trevor ang sinisigaw ng puso ko. At hindi na magbabago yon.
Alam ko, tanggap ko na. Pero bago ako tuluyang lumayo sa'yo, pwede bang humingi ng isang huling yakap? Bilang tanda na wala na tayong masamang tinapay sa isa't isa. Yakap? Huling-huli na to, Yela. Pagkatapos nito, hindi mo na makikita ang anino ko. Dahil sa panghihina at kagustuhan na ring matapos na ang gulo, tumango ako. Lumapit siya at naramdaman ko ang braso niya sa paligid ko. Pero hindi ito yung yakap na komportable. Malamig ang balat niya at biglang bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Bago pa ako makahinga ng maluwag, naramdaman ko ang mahigpit na pagdikit ng mga kamay niya sa liig ko. Dennis, anong hindi ako makahinga? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi ka mapupunta sa kahit kanino. Mamatay ka na lang, Yela! Trevor! Tulong! Hayop ka! Bitiwan mo siya! Agad na sumugod si Trevor at sinuntok si Dennis para maalis ang pagkakasakal sa akin. Napahiga ako sa papag. Habol ang hininga habang nangingitim ang paningin. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Biglang yumanig ang buong bahay. Isang napakalakas na kalabog ang narinig namin mula sa itaas. Nabutas ang aming bubong at bumagsak ang isang nilalang sa gitna namin. Alikabok at mga sirangyero ang humarang sa paningin ko. Pero kitang-kita ko ang nanlilisik na pulang mga mata. Isang aswang. Mas malaki at mas mabagsik. Gulo ang isip ko habang nakatingin sa butas na bubong. Pero mas lalong gumulo ang mundo ko sa mga naririnig ko mula kay Dennis. Habang sinusubukan siyang pigilan ni Trevor, tumatawa lang ang demonyo. Tila ba wala siyang pakialam kung mabulgar man ang lahat ng bahid ng dumi sa pagkatao niya. Doon ko napagtanto na ang lahat ay bahagi lang ng isang malaking bitag. At ang aswang na pumasok mula sa bubong. Hindi lang yon basta halimaw, kundi ang kaibigan kong si Jessa. Akala mo ba talaga yan ang minahal kita? Tingnan mo nga ang sarili mo. Sa tingin mo ba, papatol ako sa isang katulad mo kung wala akong ibang pakay? Anong ibig mong sabihin? Mataba ka, Yela. Malaman. At sa mundo namin, ang mga katulad mo ang pinakamasarap na putahe. Isang katawan mo pa lang, busog na ang buong tribo namin nila Tatay Aguirre. Hayop ka talaga, Dennis! Ginamit mo lang ang damdamin ni Yela para sa sikmura niyo! Hindi lang ako, Trevor. Huwag kang tanga. Pinlano talaga namin to ng asawa kong si Jessa. Ang aking tunay na minamahal. Biglang tumalo ng aswang at dahan-dahang nagbagong anyo. Sa harap namin, unti-unting bumalik ang hubog ng isang babae. Duguan ang likod, punit-punit ang balat, pero kilalang kilala ko pa rin. Si Jessa. At ang tingin niya sa akin, punong-puno ng puot na hindi ko akalaing kaya niyang ilabas. Sa wakas, Dennis, ang tagal nating hinintay ito. Ang hirap pamayin lang ng babaeng to. Napakailap. Bakit kaya sobrang hirap paabuhin ng baboy na to? Akala mo naman talaga'y kagandahan. Akala mo siguro, sobrang ganda mo na dahil pinag-agawan ka ng dalawa. Hindi. Plano lang ang lahat ng ito! Jessa! Bakit? Bakit yung ginagawa sa akin to? Mag-asawa kayo! Mag-asawa kami. At sawang-sawa na akong makita ang asawa ko na nagkukunwaring manunugis para lang mapaamo ka. Kung hindi ka lang sana sobrang mailap, matagal na kaming busog.
Sinabi ko naman sa'yo, Jessa, kailangan ng diskarte. Pero itong si Trevor, laging nakikisaw-saw. Pesting Trevor yan. Dahil sa kanya, muntik pa akong mamatay sa gubat. Tingnan mo ang likod ko, Dennis. Siyang may kagagawa nito. Hindi niyo siya makukuha. Lalabas kayo rito. O ako maglilibing sa inyong dalawa ngayon din. Tingnan natin kung sinong malilibing, Trevor. Masyado kang epal. Gutom na mga kasama namin sa labas. At si Yela, siyang pangunahing putahe ngayong gabi. Tapusin na natin to, Jessa. Sawang-sawa na ako sa pagpapanggap na tao. Mabilis na lumundag si Dennis patungo kay Trevor, habang si Jessa naman ay dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang mga kuko niya ay muling humahaba. Napasandal ako sa dingding. Hawak ang sugatang dibdib. Habang ang dalawang taong akala ko ay bahagi ng buhay ko ay naging mitya na ng kamatayan ko. Ang maamong mukha ni Jessa ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang halimaw na uhaw sa dugo. Habang si Dennis ay mabilis na sumusunggab kay Trevor, si Jessa naman ay parang hanging lumipad patungo sa akin. Pero bago pa man niya mabaon ang kanyang mga kuko sa liig ko, isang matigas na bagay ang humampas sa kanyang ulo. Talim hanggang sa likod nito. Napaluhod si Dennis. Ang kanyang anyong tao ay unti-unting naglalaho. Bumabalik sa pagiging isang maitim at mabahong nilalang bago tuluyang bumagsak sa sahig.
Trevor! Trevor, ayos ka lang. Salamat sa Diyos. Sabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Ligtas na tayo. Tapos na ang sumpa ng mga aswang sa bayang ito. Salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong dalawa. Lalong-lalo na sa iyo, Trevor. Kalahating buwan ang lumipas mula nung gabing yon. Naging malubha rin ang lagay ni Trevor dahil sa kagat ni Aguirre. Pero nagawa siyang gamutin ni Mang Orlan. Unti-unti na rin naghilom ang mga sugat ko. Bagaman may mga peklat na naiwan, mga paalala ng katapangan at kamatayang muntik ko ng kahantungan. Ang tahian ko ay muli kong nabuksan. At sa pagkakataong yon, wala nang mabigat na hangin o malansang amoy na dumarating. Ang tanging naririnig na lang ay ang masayang huni ng mga ibon at ang tawanan ni nanay at tatay sa kusina. Isang hapon habang nag-aayos kami ng mga gamit sa sala, lumapit si Nanay Vilma kay Trevor na abalang nagkukumpuni ng aming nasirang pinto. Trevor, iho, sandali lang. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo noon. Nay Vilma, huwag na po natin isipin yun. Ang mahalaga, ligtas na tayong lahat. Hindi, iho. Masyado ako nabulag sa matatamis na salita ni Dennis. Muntik ko nang ipahamak ang sarili kong anak dahil sa maling akala. Patawarin mo ako kung naging hadlang ako sa inyo ni Yela. Nay, tapos na yun. Ang mahalaga nakita na natin ang totoo. Oh, di ba? Nasabi ko naman sa inyo, itong si Trevor ang nagmamahal ng tunay sa anak ko. Trevor, iho, napatunayan mo na talagang karapat dapat ka para sa anak ko. Kampante na akong hindi mo talaga siya pababayaan. Salamat po, Tay Narding. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay niyo sa akin. Humiti si tatay at inakay si nanay papuntang kusina para bigyan kami ng oras ni Trevor. Naiwan kaming dalawa sa tapat ng pinto. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa mukha ni Trevor. At doon ko napansin kung gaano siya kagwapo sa paningin ko. Hindi dahil sa panlabas na anyo, kundi dahil sa busilak ng kanyang puso. Bakit ka nakatitig? May dumi ba ako sa mukha? Wala. Iniisip ko lang, paano kung hindi ka dumating nun? Paano kung naniwala ako kay Dennis? Pero nandito ako at nandito ka rin. Parehas tayong buhay. At hindi ako aalis. Kahit ilang agiri pang dumating, hindi kita bibitawan, Yela. Kahit mataba ako? At mahirap buhatin kapag hinimatay o nadapa? Mas mainam nga yun eh. Masarap yakapin. Bolero ka talaga. Uy, totoo yun. Alam mo, Yela, sa lahat ng hinabol ko sa buhay ko bilang manunugis, ikaw lang ang target na hindi ko pagsasawaang bantayan. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero sa pagkakataong yun, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sayang dulot niya sa akin. Hinalikan niya ako ng mabilis sa noo bago ako niyakap ng napakahigpit. Mahal kita, Trevor. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Mahal din kita, Yela. Higit pa sa buhay ko. Sana, hindi ka magsawang protektahan ako. At mahalin sa kabila ng pagiging mataba ko. Hindi naman yan ang minahal ko sa'yo eh. Kundi kung ano ka bilang tao. Kahit ano ka pa, hindi ako magsasawang mahalin ka. Hanggang sa dulo ng hininga nating dalawa. Salamat. Hindi ako magsisisi na ikaw ang pinili ko. Sa ilalim ng dapit hapong yun, alam kong wala na kaming dapat ikatakot. 9 na taon na ang lumipas at parang isang masamang panaginip na lang ang lahat ng nangyari sa amin sa kamay ng mga aswang. Malayo na kami sa madidilim na gubat ng aming probinsya. Dito sa Maynila, nagsimula kami ni Trevor ng bagong buhay
na malaya sa takot at sumpa. Ngayon, biniyayaan kami ng 2 anak, isang lalaki na kasing tapang ng kanyang ama at isang maliit na babaeng singsigla ko. Sa tuwing tinitingnan ko sila habang payapang natutulog, doon ko nararamdaman ang tunay na tagumpay. Ang aral na hindi ko malilimutan sa pait ng aking karanasan ay ito. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabutihan ay may malinis na intensyon. Natutunan kong magtiwala sa sariling pakiramdam at huwag magpadala sa mabulaklak na salita. Higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakot o nananakit. Ito ay nagliligtas, naghihintay at handang lumaban hanggang sa dulo. Ako po si Yela at dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Magandang araw sa inyong lahat, mga Kaaswang Radio! Nakakalokang kwento ni Yela, di ba? Akala natin ay romansa na ang tema dahil 2 gwapong manunugis ang nag-aagawan sa kanya. Yun pala, tinitimbang na siya kung gaano siya kasarap na putahe. Nakakaloka. Pero nakakapangilabot isipin na ang itinuturing mong kaibigan na si Jessa ay aswang pala at asawa pa ng manliligaw mong si Dennis. Oo. Ay nako, sa mga karakter, saludo ako kay Trevor. Tunay na manunugis na may busilak na puso dahil hindi niya tiningnan ang panlabas na anyo ni Yela, kundi ang pagkatao nito. Kay Dennis naman at Jessa, naku, magsama kayo sa impyerno. Ginamit niyo pa ang pag-ibig para lang makapanlinlang. Kay Nanay Vilma naman, aral ito na wag agad magpapadala sa panlabas na kabaitan at mga regalo, ganyan. Kasi minsan, ang pinakamalakas magbigay ng bulaklak ang siyang may pinakamadilim na balak. Mula sa kwentong ito, 3 mahalagang aral ang baunin natin. Una, makinig sa kutob ng puso. Kung pakiramdam mo ay may ulap o bigat sa isang tao, lumayo ka na dahil babalayan ng langit. Pangalawa, ang tunay na kagandahan ay wala sa timbang. Pinatunayan niyo ni Yela na ang pagiging malaman ay hindi hadlang para mahalin ang tapat ng tamang tao. Pangatlo, maging mapanuri sa mga kaibigan. Hindi lahat ng nakikipag-okrayan sa'yo ay kakampi. Ang iba, ginagawa lang yun para pababain ang kumpiyansa mo at mas madali kang manipulahin. Kayo mga kaaswang, anong insights ninyo sa naging karanasan ni Yela? I-comment nyo na sa baba kung ano ang natutunan nyo o kung naranasan nyo na rin bang ma-plastic ng isang Jessa sa buhay ninyo. Abangan ang susunod nating kwento. Ako po si DJ Paula na nagsasabing hindi ako nangangain. Maliban na lang kung ikaw ang uulamin.